Ayusin ang inyong sarili dahil ngayong umaga ay sisimulan na natin lakbayin ang asignaturang Filipino. Handa na ba kayo? Kung gayon, ay sisimulan na natin ang ating talakayan. Ang ating tatalakayan ngayong umaga ay tungkol sa pagkilala sa pangalan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan? Malalaman natin yan mamaya. Ngunit bago ang lahat ng iyan, ay meron akong inihanda dito na magic book. Kung saan, basahin lahat ng sabay-sabay ang ating panuto. Simula. Maraming salamat. Naintindihan po ba? Okay. So, dirin nyo ilista, dirin nyo isulat ang tanan nyo nga mabatian nga pangalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari sa aking maikling kwento. Naintindihan po ba? Okay. So, kumuha ng isa at ipasa sa likod. Maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayo makinig sa aking kwento? Kung gayon, ay sisimulan na natin. Gagamitin natin ang ito. Okay. Isang umaga, nandito si Ginang Liza Chef. Chef Liza. Sa kanyang silid kainan ay gusto niyang magluto ng isang masarap na ulam. At nakita niya ang isang kawali, tubig at kutsara. Pumunta siya sa kusina. Ngunit, nung pumunta siya sa kusina, ay hindi niya nakita ang kanyang mga sangkap na kailangan niyang para sa kanyang gagawin na hapunan. Kaya naman, pumaroon siya sa merkado. Tara, samahan natin. Narito na nga si Ginang Chef. At sa pagdating niya sa merkado, ay nakita niya ang ano ito? Tomatoes! At nakita niya rin ang onions! Tama! At binitbit niya naman ang kanyang mahiwagang basket pauwi sa kanilang kusina. At bitbit niya rin ang talong at saka ano? Carrots! Tama! Kaya, bumalik siya agad sa kanyang kusina dahil gustong-gusto na siyang kumain ng kanyang hapunan. Tara, samahan natin siya sa kanyang paglalakbay. Agad pagkarating niya sa kanyang kusina ay agad-agad niyang linuto ang kanyang hapunan. Pagkatapos niya itong naluto, ay napag-isipan niya na pumunta sa kanilang bahay dahil bibigyan niya ang kanyang mga pamilya. Samahan natin siya. Bibip! Sa kanyang paglalakbay ay nakita niya ang bakery. Nakita niya rin ang gas station. Nakita niya rin ang park kung saan maraming bata ang kanyang nakita. At nakarating na nga siya sa kanyang bahay. At kunain nila ang hapunan. At doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung gayon ay aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga pangalan na isinulat na ninyo sa magic book. Sige, simulan na natin.
Ngunit bago ang iyan, ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan? Tama! Ano pa? Tingnan natin kung tama nga ba ang lahat ng inyong mga sinabi. Lahat basahin ng sabay-sabay. Okay, ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. O again, ano nga ang ibig sabihin ng pangalan? Tampak! Yun nga ang ibig sabihin ng pangalan. Ngayon, alam niyo na ba ang ibig sabihin ng pangalan? Oo naman, syempre. Ngayon, makakabigay na kayo ng mga halimbawa nito. Ngunit, ako muna ang magbibigay ng halimbawa sa inyo. Ito ang halimbawa ng tao. Ito siya. Sino ito? Guro. Kagaya ko na guro. So, ano ako? Ako ay tao. Sige. Ang aming guro, meron ditong pangungusap. Ang aming guro ay mahusay at maganda. O, sige. Ano ang pangalan natin dito? Tumpak. Ito ay guro. Sunod. Sino ang makapagbigay ng halimbawa ng tao, halimbawa ng isang pangungusap na ginagamit ang pangalan ng tao? Sige, gamitin ang nasa magic book ninyo, inyong ginsulat da. O, Ziter. Tumpak! Sino pa makapagbigay? O, princess. Mahusay! Okay, Clara. Tumpak! Yun ay mga halimbawa ng pangalan ng tao o halimbawa ng isang pangungusap na ginamitan natin ng pangalan ng tao. Sunod. Halimbawa ng bagay. Ito siya. Libro. Meron ditong pangungusap. Binigyan kami ng makapal na libro. Ano ang pangalan dito? Libro. Tumpak. Pangalan ng bagay. Sino makapagbibigay naman ng ibang halimbawa? Sige. Ibang halimbawa ng pangalan ng bagay. Merakline. Tumpak. Ziter. Tama. Ngayon, gawin nyo ito ng isang pangungusap gamit ang mga pangalan ng bagay na ibinigay nyo sa akin. Sige, be? Tumpak! Yun nga! Sunod. Ngayon naman ay papanggatin ko kayo sa 4 na grupo. Ito ang pangkat na 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Ang gagawin ninyo ay basahin ang panuto sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Ngayon, naintindihan niyo na po ba? Ano ang gagawin natin pag may nakita tayong tao? Pangalan ng tao, rather? Tumpak. Kayo ay pumalakpak. Pag sinabi naman nating pangalan ng hayop, kayo ay tumapak o tumapak ng minsan. Like this. Minsan lang, dahan-dahan lang. Okay? Bagay. Okay. Mag-amo ka muna sa inyong desk. Lugar. O lugar naman, itaas ninyo ang kamay. Kung pangyayari naman, okay, sabihin ang yehey! Okay, naintindihan po ba? Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Kung gayon ay sisimulan na natin. Let's try! Tama! Ito ay pangalan ng
Yes! Tumpak. Ito ay pangalan ng bagay. Sunod. Tumpak. Ito ay pangalan ng pangyayari. Sunod. Tumpak. Ito nga ay pangalan ng bagay. O, sige. Sunod. Tumpak. Ito ay pangalan ng tao. So, ngayon naman ay meron tayong gawain. O, sige. Sa inyong grupo ay mag-create ka muna circle sa inyong grupo. Sige, na-count off sa loob lamang ng 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, handa na. Sige. Ngayon naman, gamit ang inyong magic book, ay gagawa kayo ng 2 pangusap na may pangalan sa inyong magic book. Tukuyin nyo ang pangalan sa bawat pangungusap. Ang gagawin nyo na lamang ay i-underline nyo o sa luguhitan ninyo ang mga pangalan na inyong ginamit sa pangungusap. So, since this is a group, so 2 times 5. Bali, 10 tanan ka pangungusap. Sige. 10 pangungusap bawat grupo. Kaya, dapat ang iisa sa inyo ay makakabigay sa inyong grupo ng isang halimbawa ng pangungusap na may ginamitan nyo ng pangalan. Okay? Sige, timer starts now. Okay, 3 minutes left. Two minutes left. Okay, 1 minute. Okay? Wait lang gitlas ha. The technical error. Okay. Nandiyan na. Ngayon, pumili ng isang representante na mag-present dire sa front. Sige. Group 1. Mahusay! Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang grupo. Handa? Simula!
Ngayon naman ay dadako tayo sa ikalawang pangkat. Mahusay! Ngayon naman ay bibigyan muna natin ng 5 palakpak ang ikalawang grupo. Handa, simula. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlong grupo. Maraming salamat. Okay. Bibigyan natin ng 5 palakpak ang pangatlong grupo. Handa, simula. Mahusay mga bata, alam na ninyo kung paano gumawa ng isang pangungusap gamit ang mga pangalan. Okay. Ngayon, bakit kaya mahalaga ang pangalan para sa inyo? Group 1. Tama. Group 2. Tama. Group 3. Tumpak. Mahalaga talaga ang pangalan sapagkat ito ay tama. Kung walang pangalan tayo, for example, hindi tayo na magkaintindihan. O for example, sino ikaw? Unknown? O diba? Hindi pwede. So, amo na siya kaimportante ang pangalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Tumpak. Ngayon naman, sa anong aspekto natin pwedeng magamit ang pangalan? Group 1? Group 2? Group 3? Mahusay mga bata. Sa lahat ng aspekto, ginagamit natin ang pangalan. Mahusay. Ngayon naman, bakit kailangan nating alamin ang pangalan? Kagaya na sinabi kanina, amo ni siya ka-importante. Kay dapat may aratada name. O sa, kung mag-organize pa kita, kung sa ibahagi ta siya sa, kung i-save ta siya, ay, ano ta siya, i-save ta siya, or ibahagi ta siya sa sa pag-organize, may label. Diba? Butangan ta siya sa label. Amo po na sa aton, pangalan ng tao, hayop, bagay, pangyayari, dapat may mga pangalan. Tama. Sunod. Ngayon naman ay sa bawat grupo ay meron kayong gawain. O sige, lahat pakibasa. Lahat basahin ng panuto sabay-sabay. Okay, naintindihan po ba? Group 1, Group 2, Group 3. Wala na ipamangkot? Sige. Ari ang inyong mga activities. Okay. Hindi na, this time, pwede nyo na abrihan ang inyong envelope. Sige. Unang pangkat, basahin ang inyong gawain. Maraming salamat. Ikalawang pangkat. Maraming salamat. May pangmangkot, group 1. Group 2 yung mangkot. Okay, very good. Clear siya. Okay, group 3. Okay, very good. Now, may pangmangkot, group 3. Sige. Ngayon naman ay gagawin niyo ito sa loob labang ng 5 minuto. Okay? At kapag narinig nyo ang sound na ito, meaning time's up na. Intindihan po ba? Okay. Timer starts now. So, para naman sa pagbabasihan ko ng inyong mga gawain, ito ang mga criteria. Okay, basahin niyo lang po.
May pamangkot. Oh, sige. Obrahan na da. Tapos na ba? Oh, sige. Tapos na? Okay, last 2 minutes. Last 1 minute. Okay. Now, bumalik na sa inyong mga upuan. Sa loob lamang ng 10 segundo ay dapat maayos na kayo at nasa upuan na kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ngayon, pumili ng isang mag-present dire sa front. So, sige. Group leader, kadto nila na sa front. O, sige. Kaya mabunot, tadi ko sino ang mauna present. Okay. Sige. Sino ang mauna? Okay, group 3. Maraming salamat, Group 3. At dahil dyan, bibigyan natin sila ng 5 palakpak at 5 padyak. Ready? Go! Maraming salamat. Ngayon, ay dadako tayo sa unang pangkat.
Maraming salamat, unang pangkat, at dahil dyan, bibigyan din natin sila ng 5 palakpak at 5 padyak. Handa? Simula! Maraming salamat at ngayon, pupunta na tayo sa ikalawang pangkat. Okay, maraming salamat mga bata. Ngayon naman ay bibigyan din natin ng 5 palakpak at 5 padyak ang pangkat. 2, handa, simula. Maraming salamat sa inyong mga kooperasyon. Ngayon, pwede na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Okay. Sa inyo, ginapulungkuan ha. Okay. Nandiyan na? Mayos na? Okay. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, lahat basahin ng sabay-sabay. Naiintindihan po ba? May pamangkot? Paano pa na pamangkot? May clarify? Why na pamangkot? Sige. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para kopyahin ang ating takdang aralin. Tapos na ba? Okay. Maraming salamat mga bata at sana po'y meron kayong natutunan ngayong umaga. Okay? Sige. So, kita-kits bukas at paalam!